Kabihasnang Romano. Aral ng nakaraan, ating balikan. Ito ang pulong pinagmulan ng kabihasnan ng Greece. Crete. Mga unang pamayanan sa Greece na karaniwang binubuo ng 5,000 na kalalakihan. Polis. Uri ng pamahalaan ng nakararami na ipinatupad sa Athens. Demokrasya. Isang mandirigmang polis, may layuning lumikha ng magagaling na sundalo. Sparta. Isang marmol na templo sa Acropolis sa Athens. Ito ay inalay sa diyosang si Athena na itinuturing ng mga mamamayan na kanilang patron. Parthenon. Roman civilization. Kinilala at dinakila rin ang sibilisasyong Romano. Ang sibilisasyong Romano ay nagsimula sa makitid at hugis botang tangway ng Italy. Ang Italy ay isang tangway na nahahangganan mula sa timog na bahagi ng Europe patungo sa Mediterranean Sea. May hugis itong tila bota at sa hugis na ito, hinango ang pangalang Italy na mula sa salitang Italus na nangangahulugang bota. Nagtataglay ito ng maraming pulo at ang pinakamalaki rito ay ang Sicily. Mainam ang lokasyon ng Rome sapagkat ito ay nasa gitna ng Italy at nasa daluyan ng ilog Tiber. Dahil dito, naging sentro ng kalakalan sa buong Italy ang Rome. Ang pasimula ng Rome, mitolohiyang Romano, Romulus at Remus. Noong unang panahon, may isang hari na nagngangalang Numitor na namuno sa isang sinaunang lungsod sa Italia na tinatawag na Alba Longa. Si Numitor ay may nakababatang kapatid na nagngangalang Amulius na isang araw ay nag-alsa laban kay Numitor at kinuha ang Alba Longa. Gayunpaman, ayaw ni Amulius na magdulot ng anumang hidwaan, kaya't pinatay niya ang mga lalaking tagapagmana ni Numitor at pinilit ang tanging anak na babae ni Numitor na si Rhea Silvia na maging pari ng Vesta upang hindi siya makapag-asawa o magkaroon ng mga anak. Nag-alala si Amulius na magkakaroon si Rhea ng anak na lalaki na sa kalaunan ay mag-aalsa laban sa kanya. Gayunpaman, si Rhea Silvia ay nahulog sa pag-ibig kay Mars, ang Romanong Diyos ng digmaan, at nagkaroon sila ng kambal na anak. Natatakot si Amulius sa galit ni Mars at ayaw niya ring patayin si Rhea Silvia. Sa halip, ikinulong niya si Rhea Silvia at inutusan ang isang katulong na ilagay ang mga kambal sa ilog Tiber. Nang marating ng lingkod ang pampang ng ilog kasama ang mga kambal, hindi niya maihagis ang mga ito. Sa halip, inilagay niya ang kanilang basket sa ilog at hinayaan ang agos na dalhin ang basket. Umaasa na may makakita sa mga kambal at iligtas ang mga ito. Sa wakas, isang maawain na asong gubat ang nakatagpo sa basket sa ilog at hinila ang mga sanggol patungo sa kaligtasan. Inalagaan ng lobo ang mga kambal at pinrotektahan sila mula sa mga panganib tulad ng ibang mga ligaw na hayop. Hindi nagtagal, natagpuan ng isang mapag-alaga na pastol ang mga kambal na naglalakad sa tabing ilog. Dinala niya ang mga kambal sa kanilang tahanan, nagpasya silang tawagin ang mga bata na Romulus at Remus. Pinalaki ng pastol at asawa nito ang kambal na parang sarili nilang mga anak. Isang araw, habang ang kambal ay nag-aalaga ng kanilang mga tupa, nakatagpo sila ng mga pastol ni Haring Amulius na nagsimula ng laban kay Romulus at Remus. Si Remus ay nahuli ng mga pastol at dinala kay Haring Amulius. Naniniwala si Haring Amulius na patay na ang mga anak ni Rhea Silvia.
kaya't hindi niya nakilala sina Romulus at Remus. Nakuha ni Romulus na palayain ang kanyang kapatid at sa proseso ay napatay si Haring Amulius. Nang malaman ng lungsod kung sino ang mga bata, inalok nilang koronahan sila bilang magkasanib na mga hari. Pinaniniwalaang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magkapatid kaya pinatay ni Romulus si Remus. Sinimulan niyang itatag ang isang lipunan noong April 21, 753 BC na nasa tabing ilog ng Tiber at pinangalanan itong Roma. Open the box. Number 3. Ano ang pinakakaraniwang artistikong representasyon ni Romulus at Remus? 2 sanggol at isang babaeng lobo. Number 5. Ano ang pangalan ng masamang hari na nag-utos sa pagkamatay ni Romulus at Remus? Amulius. Number 1. Sino ang ama ni Romulus at Remus? Mars. Number 2. Sino ang ina ni Romulus at Remus? Rhea Silvia. Number 4. Sa tabi ng anong ilog natagpuan ng pastol sina Romulus at Remus? Tiber. Unang pamayanan sa Rome. Sinakop ng mga Etruscan ang Rome. Pinamunuan ng mga Etruscan ang Rome sa loob ng mahigit na 100 taon. Tinuruan nila ang mga Roman sa pagpapatayo ng mga gusaling may arko, mga aqueduct, mga barko, paggamit ng tanso, paggawa ng mga sandata sa pakikipagdigma, pagtatanim ng ubas at paggawa ng alak. Noong 509 BCE, namuno si Lucius Junius Brutus at nagtagumpay sa pagtataboy sa mga Etruscan. Pagkatapos maitaboy ang huling haring Etruscan na si Tarquinius Superbus, itinatag ni Lucius Junius Brutus ang isang republika o pamahalaan na walang hari. Tumagal ito mula 509 hanggang 31 BCE. Ang republika ay nagmula sa mga salitang Latin na res at publica at literal na nangangahulugang bagay ng mga tao. Ang republika ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang mga mamamayan ay may karapatang bumoto at maghalal ng mga opisyal. Mula sa mga ugat nitong Latin, ang republika ay pag-aari ng mga tao nito at hindi ng isang hari o reyna. Ang lipunang Roman ay binubuo ng 2 uri. Ang una ay ang mga patrician, na hango sa salitang Latin na patres o mga ama. Sila ay mayayamang may-ari ng lupa. Sila ang bumubuo ng mataas na lipunan sa Rome. Ang pangalawa ay ang mga plebeian, na binubuo ng mga karaniwang tao tulad ng mga magsasaka at mga ngalakal. Sa halip na pumili ng hari, naghalal ang mga Roman ng 2 konsul mula sa pangkat ng mga patrician na may kapangyarihang tulad ng hari at nanungkulan sa loob lamang ng 1 taon. Bawat isa ay may kapangyarihang pigili ng pasya ng isa. Sa oras ng kagipitan, kinakailangang pumili ng diktador na manunungkulan sa loob lamang ng 6 na buwan. Ang Senado o Senate naman na binubuo ng 300 kagawad ng konseho na mula sa pangkat din ng patrician ay higit na makapangyarihan sa pamahalaan. Sila ang nangangasiwa sa ugnayang panlabas. Dito rin ginagawa ang desisyon tungkol sa mga issue na nakaaapekto sa kalagayan ng Estado. Kakaunti lamang ang kapangyarihan sa pamahalaan ng mga plebeian. Bagamat sila ay mga mamamayan ng Roma, ang mga plebeian ay walang karapatang humawak ng mataas na posisyon sa pamahalaan. Hindi rin sila pinapayagang mag-asawa ng isang patrician. Noong 494 BCE, nagsimulang humingi ng pantay na karapatan ang mga plebeian. Nagbanta silang magtatayo ng kanilang sariling lungsod at ititigil nila ang pagbabayad ng buwis at paglilingkod sa hukbo kung hindi matutugunan ito.
Upang maiwasan ang ganitong pangyayari, pinahintulutan ang mga plebiyan na bumuo ng kanilang asembleya at magpasa ng mga batas na makabubuti sa kanilang pangkat. Sa unang taon ng Republika, ang asembleya ng mga sundalong mamamayan ang gumagawa ng batas at nagpapatibay ng halalan para sa mga opisyal ng pamahalaan. Sa pagdaan ng panahon, nagbago ang kapangyarihan ng asembleya. Ang mga kasapi nito ay binuo ng mga plebiyan o mga pangkaraniwang tao, mga magsasaka at mga ngalakal. Nakapaghalal na rin ang mga plebiyan ng mga opisyal sa itinatag na asembleya at ito ay kanilang tinawag na tribune. Ang tribune ang nangangalaga sa mga karapatan ng mga plebiyan. Sinusuri nila ang mga batas na ipinatutupad ng mga patrician at hinadlangan nila ang anumang gawain at desisyon ng Senado na makasasama sa karaniwang tao. Noong 400 BCE, umabot sa 10 ang bilang ng mga tribune. Isinulat ng mga plebiyan ang kanilang batas noong 451 BCE sa isang lapidang tanso at isinabit nila ito sa isang platapormang pantalumpatian upang mabasa ng lahat. Tinawag itong Batas ng 12 Talahanayan o Lex Duodecim Tabularum o Law of the 12 Tables, ang kauna-unahang nakasulat na batas sa Rome. Dahil dito umunlad ang kalagayan ng mga plebiyan, lalo na ang mga mangangalakal. Nagkaroon sila ng pagkakataong maging konsul at kagawad ng Senado. Pinahintulutan na silang makapag-asawa ng isang patrician. Humawak na rin sila ng katungkulan sa pamahalaan. Naging pantay ang karapatan ng mga patrician at plebiyan noong 287 BCE na naging hudyat ng pag-iral ng demokrasya sa bansa. Pili letra. Ano ang pangkat ng tao mula sa Asia Minor na sinasabing lubos na nakaimpluwensya sa pamumuhay ng mga Romano? Etruscan. Ano ang tawag sa mga karaniwang tao sa lipunang Roman? Plebeian. Alin sa mga sumusunod ang katawagan sa unang talaan ng mga nakasulat na batas ng mga Romano? 12 Tables. Anong uri ng pamahalaan ang ipinalit ng mga Romano mula sa pagiging monarkiya? Republika. Ang 12 Tables o Laws of 12 Tables ay ang talaan ng mga batas na dapat sundin ng mga mamamayang Romano na nakasulat sa 12 na mga tabletang bronze. Gaano kahalaga ang mga batas na ito sa buhay ng mga Romano? Naging proteksyon ito ng mga mamamayan laban sa mapang-abusong pamamahala. Ang paglawak ng Rome. Lubaganap ang kapangyarihan ng Rome sa buong Italy. Ang Rome ang naging reyna ng peninsulang Italy. Noong 264 BCE ay nakidigma ang Rome sa Carthage, isang lungsod-estado sa Hilagang Afrika. Ang Carthage ay itinatag ng mga Phoenician na kilala sa pagiging mahusay na mandaragat. Lumago ang Carthage dahil kinontrol nito ang malaking bahagi ng kalakalan sa kanlurang Mediterranean, gayon din ng Spain at Hilagang Afrika. Nang masakop ng Rome ang Timog Italy, nagkaroon ng takot ang mga Carthaginian na maagaw ng Rome ang Sicily kung saan naroon ang kanilang mga kolonya at pamilihan. Natakot naman ng Rome na isara ng hukbong pandagat ng Carthage ang mga daanan sa Adriatic Sea at sa kipot ng Messina na nasa pagitan ng Italy at Sicily. Ang mga pangambang ito ang nagtulak sa Rome na makipaglaban sa Carthage. Ang labanan ay tinawag na mga digmaang Punic o Punic Wars. Ang Punic ay mula sa salitang Latin na Punicus na ang ibig sabihin ay Phoenician. Naganap ang digmaang ito sa pagitan ng 264 at 146 BCE. Unang digmaang Punic. Makapangyarihan ang hukbong pandagat ng Carthage, samantalang ang mga Romano ay walang karanasan sa pakikitigma sa dagat. Gayunpaman, dinaig ng Roma ang Carthage nang sila ay bumuo ng malalakas na plota at sinanay ang mga sundalo na naging bihasa na tagapangasiwa nito. Sa pagkapanalo ng Roma, sinakop nila ang Sicily
Sardinia at Corsica na lalong nagpalawak sa kanilang nasasakupan. Ikalawang digmaang Punic. Ang digmaang ito ay nagsimula nang salakayin ni Hannibal, batikang general ng Carthage, ang lungsod ng Saguntum sa Spain na kaalyado ng Roma. Mula Spain, binagtas nila ang bundok ng Alps upang makarating sa Italy. Naganap ang pinakamatinding pagkatalo ng mga Romano sa kamay ni Hannibal sa Cani, Italy noong 210 BCE. Upang mabawasan ang tensyon sa estado ng Rome, isang hukbong Romano sa pamumuno ni General Scipio Africanus ang sumalakay sa Hilagang Afrika. At sa pagnanais ni Hannibal na ipagtanggol ang kanyang bansa, napilitan siyang bumalik sa Carthage. Noong 220 BCE, natalo ni Scipio si Hannibal sa digmaan sa Sama na ngayon ay kilala bilang Algeria. Mahalaga ang papel ni Marcus Porcius Cato, isang pinuno at manunulat na Roman, sa pagsiklab ng digmaan. Sa kanyang pagbisita sa Carthage, nakita niya ang kasaganahan at luho ng pamumuhay dito. Itinanim niya sa isipan ng Senado at publiko na dapat wasakin ng Carthage. Nang salakayin ng Carthage ang isang kaalyado ng Rome, sinalakay ng Rome ang Carthage. Sinunog nito ang lungsod at ipinagbili ang mga mamamayan bilang alipin. Pili letra. Anong pangkat ang nagtatag ng Carthage na naging kalaban ng mga Romano? Phoenician. Ilang digmaang Punic ang naganap laban sa kapangyarihan ng Roma at Carthage? 3. Sino ang dakilang general ng Carthaginian? Hannibal. Alin sa sumusunod na teritoryo ang nasakop ng Roma pagkatapos ng unang digmaang Punic? Corsica, Sardinia, Sicily. Bakit mahalaga sa Rome ang pagkapanalo sa digmaang Punic o Carthaginian War laban sa Carthage? Napagpasyahan nila kung sino ang mamumuno sa Mediterranean. Si Julius Caesar bilang diktador. Sa unang siglo ng BCE, matindi ang agawan sa kapangyarihan ng mga general at pinunong militar sa Rome, karaniwang nauuwi sa digmaang sibil. Noong 60 BCE, binuo nina Julius Caesar, Pompey at Marcus Licinius Crassus ang First Triumvirate, isang unyon ng tatlong makapangyarihang tao na nangasiwa ng pamahalaan. Hinawakan nila ang kapangyarihang politikal at militar. Si Crassus ang pinakamayamang tao sa Rome na nanguna sa pagpapakalma sa isang rebelyon ng mga alipin. Samantala si Pompey ay kinilala bilang isang bayani dahil sa kanyang tagumpay na masakop ang Spain. Si Caesar ay isang gobernador ng Gaul kung saan matagumpay niyang napalawak ang mga hangganan ng Rome hanggang France at Belgium. Bagamat nagkasundo silang pamunuan ng Rome, may namagitang inggit at kompetisyon sa bawat isa. Noong 53 BCE, napatay sa isang labanan si Crassus. Tanging si Caesar at Pompey na lamang ang naiwang maghahati ng kapangyarihan. Sa pananaw ng mga nasa Senado, higit na may pag-asa silang makitungo kay Pompey kumpara kay Caesar. Hindi lingid sa kanila ang tagumpay at galing ni Caesar. Isang matagumpay na general si Caesar. Popular din siya dahil sa mga reforma niya sa mga lalawigan tulad ng pagbaba ng buwis at pagkakaloob ng lupa sa mga veterano ng hukbo. Inutusan ng Senado si Caesar na bumalik sa Roma nang hindi kasama ang kanyang hukbo. Sa paniniwala ni Caesar, ang kanyang pagtanggap sa kautusan ay nangangahulugan ng pagwawakas ng kanyang propesyon o ng kanyang kamatayan. Ngunit ang pagsuway niya sa Senado ay maaaring mga hulugan ng digmaang sibil. Kailangan niyang gumawa ng isang desisyon, kaya bago tumawid sa Rubicon River ay kanyang winika, "The die is cast." Hindi sinunod ni Caesar ang utos ng Senado. Bagkus tinawid ni Caesar at ng kanyang hukbo ang Rubicon River at saka siya nagbalik sa Rome.
Ipinagbunyi ng taong bayan ang pagdating ni Caesar sa Italy. Ngunit ang kanyang pagdating ay ikinatakot ni Pompey. Tumakas si Pompey patungong Greece, ngunit sinundan siya ni Caesar. Nagsagupaan ng kanilang hukbo sa Pharsalus, Thessaly noong 48 BCE. Nagwagi si Caesar sa labanan at muling tumakas si Pompey patungong Egypt kung saan siya ay napatay. Mula sa Egypt, nagpatuloy si Caesar sa Asia Minor na agad niyang nasakop. Nagulat siya sa Rome ng ganito, Veni, vidi, vici. Dumating ako, nakita ko, nanalo ako. Iginawad kay Julius Caesar ang titulong Master ng mga Roma sa kanyang pagbabalik sa Rome. Hinirang siya bilang diktador ng panghabang buhay noong 44 BCE. Nanatili ang republika sa kanyang pamamahala at ang Senado ay napasailalim sa kanyang kontrol. Nangamba ang Senado na maaaring ideklara ni Caesar ang sarili bilang hari at magwakas ang republika. Binuo ang isang sabwatan upang patayin si Caesar. Isa sa mga sumali sa sabwatan ay si Marcus Brutus, matalik na kaibigan ni Caesar. Noong March 15, 44 BCE, isinakatuparan ang pagpatay kay Caesar. Habang nagpupulong ang Senado, sinaksak si Caesar ng unang grupo ng senador sa pangunguna ni Brutus at Gaius Cassius. Pili letra. Sino sa sumusunod ang hindi kabilang sa First Triumvirate? Octavian. Sino-sino ang bumubuo sa First Triumvirate ng Roma? Julius Caesar, Marcus Licinius Crassus, Pompey. Alin sa sumusunod ang naging resulta ng pagpapaunlad ng pamumuhay ng mga tao sa panahon ni Julius Caesar? Idineklara siyang diktador habang buhay. Si Gaius Julius Caesar ay kabilang sa unang triumvirate ng Rome, kasama si Gnaeus Pompeius Magnus at Marcus Licinius Crassus. Alin sa sumusunod ang hindi totoo tungkol kay Julius Caesar? Itinatag niya ang Republikang Romano. Sino ang matalik na kaibigan ni Julius Caesar na naging kasabwat sa planong pagpatay kay Caesar sa loob ng Senado? Marcus Brutus. Ang pagtatapos ng Republika. Naging kahinaan ng pamahalaang Romano ang kawalan ng katiyakan sa kung sino ang susunod na hahawak sa gobyerno at kung paano siya pipiliin. Kadalasan, nagkakaroon ng labanan para sa kapangyarihan na nagdudulot ng pagbabago sa pamahalaan. Nabuo ang ikalawang triumvirate noong 43 BCE. Binubuo ito ni Octavian na malayong pamangkin sa pinsan ni Caesar, Mark Antony o Marcus Antonius na pinagkakatiwalaang tenyente ni Caesar at Marcus Lepidus na dating general ni Caesar. Hinati ng tatlo ang imperyo ng Rome. Pinamunuan ni Octavian ang Rome at ang kanlurang bahagi ng imperyo. Samantalang pinamunuan ni Antony ang Egypt at ang mga lugar sa silangan na kinilala bilang lalawigang sakop ng Rome. Si Lepidus ang namahala sa Gaul at Spain. Habang nasa Egypt, napamahal kay Antony si Cleopatra, reyna ng Egypt. Nang dumating sa Rome ang balita na binigyan ni Antony ng lupa si Cleopatra at balak salakayin ang Rome, bumuo ng malaking hukbo at plota si Octavian upang labanan si Antony. Naganap ang malaking labanan sa pagitan ng dalawang puwersa sa Actium noong 31 BCE. Matapos matalo sa Actium, iniwan ni Antony ang kanyang hukbo at sinundan si Cleopatra sa Egypt. Nang sumunod na taon, nagpakamatay si Antony dahil sa maling pag-aakala na nagpakamatay si Cleopatra. Samantala, dahil nagpakamatay na ang minamahal na si Antony at sa harap ng pagkatalo kay Octavian, nagpakamatay na rin si Cleopatra.
Si Lepidus ay pinagkaitan ng kapangyarihan. Nawala sa kanya ang pamamahala sa Gaul at Spain. Noong 36 BCE, hinikayat niya ang rebelyon sa Sicily laban kay Octavian. Subalit tinalikuran siya ng kanyang mga sundalo. Ipinatapon ni Octavian si Lepidus sa Circeii, Italy. Nang bumalik si Octavian sa Rome, nangako siyang bubuhayin muli ang Republic, bagamat hawak niya ang lahat ng kapangyarihan. Bilang pinuno ng hukbo, si Octavian ay tinawag na Imperator. Noong 27 BCE, iginawad ng Senate kay Octavian ang titulong Augustus. Ang katagang Augustus ay karaniwang ginagamit patungkol sa isang banal na lugar o banal na akto. Sa makatwid, ang titulong Augustus ay nagpapahiwatig ng pagiging banal o hindi pangkaraniwan. Pagkatapos ng halos isang siglong puno ng digmaang sibil, ang Rome ay napagbuklod sa ilalim ng isang pinuno. Inihatid ng pamamahala ni Augustus Caesar ang panahon ng Imperyong Roman. Namuno siya sa loob ng mahigit na 40 taon. Nagdulot ng kapayapaan at kasaganaan ang kanyang pamumuno na nakilala bilang Pax Romana o Roman Peace. Pili letra. Ano ang pinakamagandang naidulot ng pagkakaroon ng Pax Romana? Pagpapahalaga ng kapayapaan sa lipunan. Sino ang tinaguriang unang emperador ng Imperyong Romano at kinilala bilang Augustus Caesar? Octavian. Ang mga sumusunod ay mga pinunong bumubuo sa Second Triumvirate, maliban kay Pompey. Sa Second Triumvirate, sino ang namuno sa Egypt at ang lugar sa silangan ng mga lalawigan ng Rome? Mark Antony. Sino ang reyna ng Ehipto na nagpaibig kay Mark Antony? Cleopatra. Mga emperador pagkatapos ni Augustus. Tiberius, magaling na administrador, bagaman isang diktador. Ipinagpatuloy niya ang mga patakaran ni Augustus Caesar. Caligula, nilustay ang pera ng imperyo sa maluluhong kasiyahan at palabas tulad ng labanan ng mga gladiator. Claudius, nilikha ang isang bureaukrasya na binubuo ng mga batikang administrador. Nero, ipinapatay ang lahat ng hindi niya kinatutuwaan, kabilang ang kanyang sariling ina at asawa. Inakusahan siya ng panununog sa Rome noong 64 CE. Vespasian, naibalik ang disiplina sa sandatahang lakas at napigil ang mga pag-aalsa. Nagpatayo ng infrastrukturang tulad ng pampublikong paliguan at amphitheater para sa labanan ng mga gladiator. Ang 5 mahuhusay na emperador. Nerva, nagkaloob ng pautang sa bukirin at ang kinitang interes ay inilaan niya para tustusan ang mga ulila. Trajan, sa panahon ng pamumuno niya, narating ng imperyo ang pinakamalawak nitong hangganan. Hadrian, patakaran niya na palakasin ang mga hangganan at lalawigan ng imperyo. Antoninus Pius, ipinagbawal niya ang pagpapahirap sa mga Kristiyano. Marcus Aurelius, siya ay isang scholar at manunulat. Itinaguyod niya ang pilosopiyang Stoic. Binibigyang diin ng pilosopiyang ito ang paghahanap ng kaligayahan sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa banal na kalooban o divine will. Pili letra. Sino sa mabubuting emperador ng Imperyong Romano ang may patakaran na palakasin ang mga hangganan at lalawigan ng imperyo? Hadrian. Sino sa sumusunod na emperador ang nagkaloob ng pautang sa bukirin at ang kinitang interes ay inilaan para tustusan ang mga ulila? Nerva.
Sino sa sumusunod ang pinakahuli sa mabubuting emperador? Marcus Aurelius. Sino ang emperador ng Rome na nagpatayo ng amphitheater para sa mga labanan ng mga gladiator? Vespasian. Sinong emperador ang nagbawal sa pagpapahirap sa mga Kristiyano? Antoninus Pius. Pamana ng kabihasnang Rome. Pananampalataya. Sinunod ng mga Romano ang mga paniniwala ng mga Griego. Iniba lamang nila ang mga pangalan ng kanilang mga Diyos at Diyosa. Hanay-hanay. Hari ng mga Diyos. Zeus sa Griego, Jupiter sa mga Romano. Reyna ng mga Diyos. Juno. Diyos ng dagat. Neptune. Diyos ng impyerno. Pluto. Diyos ng digmaan. Mars. Panitikan. Nakilala sa mga tulang oda o serye ng mga lirikong tula. Horace. Ang pag-iral ng batas. Cicero. Sumulat ng kumpletong kasaysayan ng Rome. Livy. Aeneid. Virgil. Makata ng pag-ibig. Ovid. Inhenyeriya, arkitektura. Isang amphitheater para sa mga labanan ng mga gladiator. Colosseum. Bulwagan na nagsisilbing korte. Basilika. Nag-uugnay sa Rome at Timog Italy. Appian Way. Templong ipinagawa ni Hadrian. Pantheon. Plaza at pamilihang Romano. Forum.